sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayon sa isang pamosong kasabihan, the eye is the window to the soul. Nangangahulugan na sa mata raw makikita ang tunay na nararamdaman o karakter ng isang tao. Ngunit paano kung mata rin ang dahilan para gapangan ka ng matinding kilabot at takot? Magagawa po pa kayang titigan ang may-ari ng mga mataan ng taong yon? Tunghayan natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender ngayong araw. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang King. Yan po ang tawag sa akin ng karamihan dahil yan po ang aking palayaw. Ako po ay 26 na taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang customer service representative. Isa po ako sa mga masugid na tagahanga ninyo at ng inyong programa. Madalas po ako nakikinig sa Papa Dudut Stories sa YouTube kapag nasa biyahe pa uwi galing sa trabaho at kapag papasok. Nakasanayan ko na po ito. At para bang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng kahit na isang kwento lang. Ang madalas ko pong pinakikinggan ay yung mga horror stories dahil ipinaparating nito sa mundong ating ginagalawan ay may mga bagay pa rin na hindi kayang maarok at ipaliwanag ng karaniwang isipan ng tao. Gaya na lamang po ng nangyari sa akin na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng kilabot at kaba sa tuwing maaalala ko ang nasabing karanasan 1 taon na ang nakakalipas. Unahan ko na po kayo at ang inyong mga tagapakinig. Sa dami ng mga letter sender na nagpadala ng sulat sa inyo ay marahil po ay nahawig ito. Itong karanasan ko sa mga nangyari sa kanila. Gayunman ay sariling karanasan ko po ito, isang karanasang hindi ko na naisin na maulit pa. Summer noon at nagkayaan kaming magtutropa na magbakasyon. Nang magpaalam ako sa aking mga magulang ay agad ko naman silang napapayag. Dahil na rin siguro sa hindi ako yung tipo ng tao na gala. At hindi naman sa pagyayabang masunurin po akong anak. Kaya siguro isang paalam ko lamang sa kanila ni nanay at tatay ay pumayag na agad sila. Gayunman ay kumontra naman si ate sa nangyari. Ang sabi niya kapag ako raw ang nagpapaalam, ang bilis nila nanay pumayag. Pero kapag siya raw ay ilang pakiusapan pa ang magaganap bago makaalis. Kahit na madalas malapit lang ang pinupuntahan niyang lugar. Katwiran ni nanay, babae raw si ate at lalaki ako. Dagdag pa niya, mas may kakayahan akong ipagtanggol ang aking sarili kumpara kay ate. And it makes sense. Kasi alam naman nating lahat na hindi na rin safe sa labas lalo na kung gabi na at madilim. Papa Dudut,
Suma total, 5 kaming magkakaibigan na pumunta sa probinsya na hindi ko na po babanggitin kung saan. Ako, si Rain, si Chad at ang girlfriend niyang si Empress at si Dave. Okay na ba lahat? Tanong ni Rain sa amin habang nakaupo katabi ni Manong Fidel, ang kanilang personal driver na bumiyahe pa mula sa kanilang probinsya papunta sa Manila para sunduin kami. Sa aming magkakaibigan, si Rain ang pinakamayaman, Papa Dudut. Sa katunayan ay sa bahay nila kami manunuluyan sa 5 araw na bakasyon namin. Oo, Papa Dudut, 5 araw lang. Bawal kasing magtagal ng sobra ang isa naming kaibigan na si Empress. Dahil meron din silang bakasyon ng kanyang pamilya pagbalik niya galing sa probinsya nila Rain. All set, sagot ni Chad pagkatapos ay nag-thumbs up pa ito. Bali 8-seater po ang sasakyang kinaluluna namin pero 6 lang kaming sakay nito. Si Manong Fidel ang driver at si Rain ang katabi niya sa harapan. Sina Chad at Empress naman ang nasa likod nila. At kami naman ni Dave ang magkatabi sa pinakadulo. Medyo bahaba-haba rin ang naging biyahe namin, Papa Dudut. Idagdag pa ang ilang mga kalsadang medyo traffic na dinaanan namin. Nakailang stopover din kami para makaunat at makapag-CR. Na-enjoy ko ng sobrang biyahe dahil gaya nga ng sabi ko ay hindi ako gala. Kaya natutuwa akong pagmasdan ng mga magagandang tanawin na madadaanan namin. Swerte namang 2 lang kami ni Chad sa likod kaya solo naming parehas ang magkabilang bintana. Kaso'y busy naman ng loko sa pagbabasa ng mga digital comics sa kanyang cellphone. Hilig niya kasi talaga yon at mahirap na siyang kausapin o istorbohin kapag nagbabasa na siya. Buti na lamang ay dala ko ang aking earphones kaya naman agad ko itong kinuha sa aking bag at isinuksok sa magkabila kong tenga. At agad na ikonekta sa Bluetooth ng aking cellphone para makinig ng mga kanta. Nagpatuloy ako sa pagtanaw sa labas habang masayang nakikinig sa mga kantang pinakikinggan ko nang mapansin kong biglang dumilim ang paligid na sobra kong ipinagtaka. Napatingin ako sa kabilang bintana para igala ang aking paningin ngunit gayon na lamang ang gulat ko, Papa Dudut, nang makita kong wala na si Dave sa tabi ko. Pero mas lalo akong nanghilakbot nang makita kong wala na akong kasama sa loob ng sasakyan. Wala na rin si Manong Fidel sa manibela ngunit patuloy pa rin umaandar ang sasakyan sa isang malawak, maluwag at mapunong kalsada. Sa labis na takot ay napasigaw ako. Sigaw na halos lumabas na ang aking lalamunan at dahil doon ay hindi ko napigilang mapapikit. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay bigla na lamang ako nakaramdam ng malakas na tapik mula sa aking balikat. Nang magmulat ako ng aking mata ay gano'n na lamang ang luwag ng dibdib ko nang makita ko ulit si Dave. Nakatingin siya sa akin at batid ko ang pagtataka sa mukha niya. "Nananaginip ka, pre," sabi niya sabay tingin sa akin sa aking mga mata. "Nananaginip? Ibig sabihin nakatulog ako?" Tanong ko sa aking isipan ng mga sandaling yon. Pagkatapos akong tapikin ni Dave ay humikab siya at sumandal sa bintana. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at akmang iidlip. Mula naman sa pagkakasandal ay umayos ako ng upo at tumingin sa labas mula sa bintana. Doon ko napagtantong hapon na. Senyales ang paglubog ng araw na matatanaw sa naghahalong kulay ube at kahel na ulap.
Nilibot kong muli ng tingin ang loob ng sasakyan. Tulog si Empress, nakasandal sa balikat si Chad. Kagaya naman ni Empress ay tulog din si Chad, ganoon din si Rain. Si Dave naman ay kakasimula lang pumikit pagkatapos akong tapikin para gisingin mula sa masamang panaginip. Si Manong Fidel na lang ang gising habang mataman pa ring nakatingin sa kalsada. May ilang oras pa po ang biyahe, Manong, bago tayo makarating sa bahay nila Rain. Basag ko sa katahimikang namamayani sa loob ng sasakyan. May ilang sandali bago sumagot si Mang Fidel. Mga 1.5 oras na lang, iho, sagot nito. Tumango na lamang ako at hindi na muling nagsalita pa. Matipid kasing magsalita si Manong Fidel. At hindi masyadong palakibo at hindi ko alam kung nahihiya ba o ayaw lang talagang makipag-usap. Sakto 7:00 nang makarating kami sa bahay nila Rain. Matapos kong managinip ng hindi maganda, hindi na ulit ako natulog sa sasakyan. Medyo ramdam ko na rin ang sakit ng aking puwitan sa ilang oras na pag-upo. Nandito na tayo, masayang sabi ni Rain. Hindi may kakaila ang kasabikan niya na sa wakas ay nakauwi na rin siya sa kanilang bahay. Halos sa boarding house na rin kasi umikot ang buhay niya since nag-decide ang kanyang mga magulang na paaralin siya sa Maynila. Agad naming kinuha ang mga gamit sa sasakyan at sabay-sabay na pumasok sa bahay nila Rain. Mula sa gate ay sinalubong kami ng kanilang kasambahay at tinulungan kami na buhatin ang ilan sa mga dala naming gamit. Sunod na nakita namin ay ang mga magulang ni Rain. At batid ko sa mga mata nila ang pagkasabik na makitang muli ang kanilang anak makalipas nga ang ilang buwan ng paninirahan nito sa Maynila habang nag-aaral. Anak, sabi ng isang ginang na nasa edad 40s. Makinis ang balat niya at halatang may sinasabi sa buhay. Simpleng pambahay lang ang suot nito, ngunit litaw na litaw ang kagandahan. Katabi nito ang isang lalaki na kasalamin na halos kasing edad niya lang din, ngunit maganda pa rin ang tindig at hubog ng katawan. Agad ng mga itong niyakap si Rain at gumanti naman si Rain ng yakap dito. Mommy, Daddy, I miss you so much, sabi ni Rain sabay halik sa mga pisngi ng mga ito. Napangiti naman kaming magkakaibigan sa aming mga nakita. O nga pala, sila po ang mga kaibigan ko, si Empress, si Chad, si King at si Dave. Isa-isang pakilala sa amin ni Empress. Sila ba yung kinakwento mo sa amin sa tuwing tumatawag ka, anak? Opo, Dad, nakangiting sagot nito. Salamat sa friendship na pinagkakaloob ninyo sa anak ko, ha? Hayaan ninyo at medyo may pagkamaarte itong anak ko. Pero mabait at well-disciplined naman ito. Naturuan naman namin ito ng mami niya kung paano makisalamuhan ng tama sa ibang tao. Dad naman natatawang saway ni Rain sa daddy niya. O siya mamaya na ang kwentuhan. Halina kayo sa loob. Lalamig ang pagkain. Sigurado akong gutom na kayo sa haba ng biyahe. Manong Fidel, tara na ho sa loob. Yaya ng mami ni Rain sa amin at kay Manong Fidel. Pagkapasok sa loob ng bahay nila Rain ay dumiretso kami sa dining area para kumain. Sa isang may kahabaang lamesa ay nakahain ng napakaraming pagkain at iba't ibang putahe. Ipinahanda raw talaga yon ng mami ni Rain dahil alam niyang paparating ang anak niya, kasama ang mga kaibigan nito. Sabi pa niya na huwag daw kaming mahihiya at kumain lang kami ng gusto naming kainin. Sa hapagkainan ay marami kaming napagkwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Napakagang kausap ng mga magulang ni Rain, Papa Dudut, at very welcoming sila. Pagkatapos namin kumain ay inihatid na kami ng kasambahay nila sa kwarto na tutuluyan namin sa loob ng 5 araw. Maganda at maliwalas ang kwarto kung saan kami matutulog, Papa Dudut. Air-conditioned at napakalinis. Ako, si Chad at si Dave
ang magkakasama habang si Empress naman ay sa kwarto ni Rain matutulog. Bukas ipapasyal daw kami ni Rain sa lugar nila at ituturo niya sa amin ang ilog na may talon, kung saan sila madalas maligo every summer. Kasama ang mga kaibigan niya noong mga bata pa siya sa kanilang probinsya. Hindi raw ito ganong kalayo sa bahay nila. Gaya nga ng inaasahan, kinabukasan ay maaga pa lang ay nagpaalam na kami sa mga magulang ni Rain at sinabi niyang ipapasyal niya kami sa lugar kung saan siya madalas pumunta tuwing summer. Una naming pinuntahan ang isang malawak na lupain na ayon kay Rain ay pagmamay-ari ng isa sa mga pinakamayamang tao sa lugar nila. Maraming mayayabong na puno at kulay luntian ang paligid noon, Papa Dudut. Makikita din ang mga hayop gaya ng kabayo, kalabaw, baka at kambing sa paligid. Sobrang presko ng lugar na yon, Papa Dudut, at talagang ang sarap umistambay. Naisip ko nga na sana'y may ganun ding lugar sa Maynila. Sobrang kasing refreshing and calming ng naturang lugar. Iba ang hatid nitong kapayapaan. Sunod naming pinuntahan ang isang lumang playground na ayon pa kay Rain ay pinaglalaruan nila ng mga kaibigan niya noong bata pa sila. Bigla ko tuloy naalala ang dati naming tirahan kung saan may malapit na palaruan. Pagkatapos noon, sa tansya ko'y naglakad pa kami ng ilang minuto bago marating ang ilog na may talon na sinasabi ni Rain. Magandang lugar, Papa Dudut. Damang-dama mo ang kapreskuhan at paminsan-minsan ay tumatalamsik sa aming mga balat ang malamig na tubig mula sa itaas, pababa dahil na rin sa medyo may kalakasan ng pressure ng pagbagsak noon. Ang ganda pala talaga dito, bes. Namamanghang sabi ni Empress habang inililibot ng tingin ang kabuuan ng talon. At dahil maaga pa, kami pa lang ang taong naroon, kaya naman hindi may tatago ang sayang nararamdaman naming magkakaibigan. O hindi ba? Sabi ko sa inyo maganda dito. Pagkatapos sabihin niyo ni Rain ay nagsimula siyang maglakad papunta sa mga madudulas na bato at inilublob ang kanyang mga paa sa tubig. Rain, dahan-dahan, baka madulas ka. May pag-aalalang sabi ko dahil kitang-kita mula sa mga makikintab na bato na madulas ang mga yon at baka kung mapaano siya. Impit na tawa at ngiti naman ang isinukli niya. Huwag kang mag-alala pre, sanay yan. Dito yan lumaki, saad naman ni Chad. Sa puntong yun ay napaisip ako. Oo nga naman, natawa na lang din ako sa sarili ko. Masyado kong obvious magpakita ng pag-aalala kay Rain. Matapos noon ay naisipan kong sundan sina Rain pati si Dave ay naglakad na rin papunta sa tubig para ibabad ang mga paa roon. Magsisimula na akong itampisaw ang aking mga paa sa tubig nang magulat kaming lahat sa biglang pagsigaw ni Empress. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Rain. Ang labig ng tubig, bes, nabigla ako. Sabi naman nito na nakababad na ang kalahati ng katawan habang kakamot-kamot sa ulo. Natawa na lamang kaming lahat ng dahil doon. Maging ang nobyo ni Empress na si Chad ay napahagalpak na lang din sa tawa. Nang lahat kami nakababad na sa tubig ay hindi na rin namin napigilan na maligo. Masarap kasi sa katawan ang lamig ng tubig at alamong presko. Bagay na hindi na namin mararanasan kapag bumalik na kami sa Maynila. Habang nagbababad at nagtatampisaw ang ilan sa kanila ay lumapit ako sa mismong talon, kung saan ay bumabagsak ang tubig mula sa itaas at pagkatapos ay itinapat ko ang likod ko doon. Pakiramdam ko ay minamasahe ako ng mga malalaking patak ng tubig at napakasarap noon sa pakiramdam na medyo may halo ring sakit.
Nang hindi ko na kinaya ang pressure ng tubig ay nag-decide na akong lumayo. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko ng isang matandang babae ang humarang sa aking dinaraanan. Kulubot ang kanyang mga balat at parang madulas na nabubulok dala marahil ng matagal na pagkakababad sa tubig. Puting-puti ang kanyang buhok na hanggang puwitan at isang kulay itim na tila duster ang kanyang suot na damit. Papa Dudut. Hindi ko alam pero bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaibang kilabot at kaba nang makita ko siya. Para bang napakabigat ng kanyang aura na hindi ko matukoy ang dahilan kung bakit. Sa hindi rin malamang kadahilanan ay napatitig na lamang ako bigla sa kanyang mga mata na kagaya ng kanyang mahabang buhok ay puting-puti rin at walang kulay na itim na lalong nakapagdagdag ng kilabot sa aking nararamdaman. Ilang sandali pa ay sinubukan kong gumalaw ngunit hindi ko magawa. Para bang bigla na lamang ako na estatwa sa aking kinakatayuan. Alam niyo po yung pakiramdam na parang na-sleep paralysis pero gising? Ganon. Lalo po akong kinilabutan nang biglang ngumisi ang matandang babae at akmang hahawakan ako sa balikat. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut, hanggang sa King! Pare! Narinig ko ang boses ni Chad at Dave na tinatawag ang pangalan ko habang naglalakad papalapit sa akin. At saka lang ako bumalik sa aking ulirat. Napatingin ako sa kanilang direksyon habang patuloy pa rin ang aking puso sa mabilis na pagtibok. Sa kabila ng malamig na tubig na bumabalot sa aking katawan ay ramdam ko ang pagtagaktak ng pawis sa aking noo, sa likod at sa palad ko. Ayos ka lang? Kanina ka pa namin tinatawag. Uuwi na raw tayo, sabi ni Rain. Saad pa ni Dave. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil na mga sandaling yon ay pinaproseso pa rin ang isipan ko ang mga nangyari kanina. Uy pare, ano ba nangyayari sa iyo at nakatulala ka lang? Tapik naman sa akin ni Chad. Alam mo bang may ilang minuto kang nakatayo dyan? Akala nga namin kung napaano ka na, dagdag pa niya. Nakita niyo ba yung matanda? Sa wakas ay nagkatinig na ako. Matanda? Sabay nilang sabi. Oo, yung matanda. May matanda dito kanina. Wala pa namang kahit na sino dito maliban sa atin sabi pa ni Dave. Oo nga, susog naman ni Chad. Boys, ano na? Matagal pa ba yung daldalan ninyo? Mauna na kami ni Rain. Sa hindi kalayuan ay narinig namin ang boses ni Empress. Nakaahon na sila sa tubig at hinihintay kaming tatlo. Ganun ba? Sige, never mind. Tanging nasabi ko na lamang sa kanila. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa kanila, kina Empress at Rain, para makauwi. Malapit nang sumapit ang katanghalian nang maglakad kami pauwi sa bahay nila Rain. Napansin niya yatang tahimik ako kaya agad siyang tumabi sa akin at tinanong kung ayos lang ako. Oo, maikling sagot ko. Parang ang lalim kasi ng iniisip mo. Ano bang nangyari sa'yo kanina doon sa talon? Tanong pa niya. Nag-isip muna ako bago sumagot kay Rain. Baka kasi hindi niya ako paniwalaan kung ikukwento ko sa kanya ang tungkol sa nakakatakot na matandang nakita ko. Sa uli nag-decide na akong wag na lang sabihin. Wala, okay lang naman ako. Sigurado ka ba? Baka hindi ka lang nagsasabi ng totoo sabi niya. Napangiti ako ng bahagya. Pakiramdam ko kasi ay nagpapakita sa akin ng pag-aalala si Rain sa pamamagitan ng pagtatanong kung ayos lang ba ako. Oo, sure ako na ayos lang ako. Salamat sa pagtatanong. Sambit ko pa. Hanggang sa makauwi at makakain ng tanghalian ay iniisip ko pa rin ang tungkol sa matandang babae. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit patuloy akong binabagabag ng isipan ko.
At sa tuwing naaalala ko ang itsura niya ay hindi ko maiwasang matakot at kilabutan. Bandang 1:00 ng hapon ay nag-decide akong matulog sa likod ng bahay ni Lorraine kung saan ay may duyan. Presko din ang hangin doon at malilim dahil sa mga mayayabong na puno ng mangga. Nahitik din sa bunga. Nakailang ugoy din ako ng duyan sa kinalulunan ko bago umikot ang aking paningin at tuluyang dapuan ng antok. Nagising na lamang ako nang maramdaman ang tilamsik ng tubig sa aking mukha. Dahil sa labis na pagtataka ay napabalikwas ako ng bangon mula sa pagkakahiga sa isang makinis na bato at doon ko napagtanto na wala pala ako sa likod ng bahay ni Lorraine kung saan ako nakaduyan kanina. Naroon ako sa talon kung saan kami pumunta kaninang umaga. Nagsimulang bumalot ang matinding kaba sa aking dibdib, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay kakapusin ako ng hininga at mawawala ng malay anumang oras. Dinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa itaas pababa at tumatalamsik pa ito sa aking katawan. Madilim na ang paligid ngunit kahit papaano ay may naaaninag pa rin akong sa tulong ng sinag ng bilog na araw. Nakakabingi ang katahimikan. Agad akong sumigaw para malaman kung may tao ba sa paligid. "Tao po! May tao ba dyan? Tao po!" sigaw ko. Muli kong iginala ang tingin sa paligid at nag-decide na maglakad para makalayo sa talon at mabilis na makabalik sa bahay ni Lorraine. Ngunit sa kasamaang palad, sa unang pagtapa ko pa lamang ng aking paa sa tubig para makapunta sa bukana ng lugar na yon ay bigla akong lumubog. Ang kaninang mababaw na ilog ng talon ay biglang lumalim at nagresulta yon sa aking pagkakalubog. Sa ilalim ng tubig ay nakita kong muli ang matandang babae. Galit na galit ang itsura niya at nakakunot ang kanyang noo at salubong ang mga kilay. Nakatitig sa akin ang mga mata niyang puting-puti at pakiramdam ko anumang oras ay katapusan ko na. Hindi ko alam kung paanong nakita ko ng malinaw ang nakarehistrong galit sa itsura niya sa kabila ng kadilimang namamayani sa ilalim ng tubig. Ang sumunod na nangyari, Papa Dudut, ang lalong nagpakaba sa aking dibdib. Mabilis siyang lumangoy palapit sa akin at sinakal ako ng ubod ng lakas habang tinititigan niya ako. Mata sa mata, nang akmang babagsak na ang aking mga talukap dala ng labis ng panghihina at kakulangan ng hangin ay narinig ko ang boses ni Rain. "King, gising! King!" Nang magmulat ako ng mata ay nakita ko si Rain nasa harapan ko. Batid ko ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha, Papa Dudut. Ako na may hingal kabayo na napabangon habang tagaktak ang namumuong pawis sa aking noo. "Binabangungot ka, King! Kung hindi ko pa siguro naisipang puntahan ka dito sa likod ng bahay at gisingin baka kung ano na nangyari sa'yo," saad niya. "Salamat, Rain," tanging nasambit ko. Mabuti na lamang at panaginip lang ang lahat ng yon. Pakiramdam ko kasi ay totoo ang lahat. Nilibot ko ng tingin ang paligid, magagabi pa lang. Sabi ni Rain, ang tagal ko raw nakatulog, may ilang oras din. Nakapagmeryenda na rin sila at maghahapunan na kaya nag-decide siyang puntahan ako sa likod ng kanilang bahay at gisingin. Nang sumapit ang dilim, sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong inapoy ng lagnat. Papa Dudut, nag-alala tuloy ang mga kaibigan ko, maging ang mga magulang ni Rain. Mabuti na lang at may stock sila ng mga gamot para sa common colds kaya uminom na rin ako nang sa gayon ay gumaan ang pakiramdam ko. Gayunman, tila mas lalo pang bumigat ang katawan ko. At kagaya ng hapong yon ay muli ko na namang napanaginipan ng matandang babae. Mas nakakatakot ang anyo niya kumpara noong mga unang beses na nakita ko siya. At katulad din ng hapong yon ay sinasakal niya ako ng sobrang higpit na nagiging dahilan para kapusin ako ng hininga.
Nang magkaroon ako ng pagkakataong gumalaw at makabangon sa pagkakahiga mula sa masamang panaginip na yon, ay napansin ko na umaga na. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi pa rin maganda. Dahil sa labis na pag-aalala ay nagsuggest ang mga magulang ni Rain na dalhin na ako sa ospital para malapatan ng tamang lunas ang lagnat kong hindi bumababa. Nahihiyaman ay pumayag na ako dahil hindi ko rin gusto ang pakiramdam ng may sakit. Mabilis lang kaming nakarating sa isang maliit na ospital sakay ng kotseng minaneho ni Mang Fidel. Sumama si Rain at si Dave para daw may aalalay sa akin dahil nangihina pa rin ang mga tuhod ko at hindi makapaglakad ng maayos. Nang dumating kami sa naturang paggamutan ay agad namang kaming na-accommodate dahil kakaunti lang ang pasyente ng araw na yon. Nang ma-check up ay sinabi sa akin ng doktor na simpleng trangkaso lang daw ang nararanasan ko dala ng pagod at kailangan ko lang ng sapat na tulog at pahinga upang mabilis akong gumaling. Nagreseta rin siya ng ilang mga gamot na pwede kong inumin para bumaba ang temperatura ng aking katawan at makabawi ng lakas. Hindi ko alam, Papa Dudut, ngunit hindi ako kumbinsido sa sinabi ng doktor. Sa palagay ko ay may something na mali sa akin ang mga sandaling yon. Umuwi kami na ganoon pa rin ang pakiramdam ko, mainit, masama at mabigat. Bakit kaya bigla kang nilagnat, no? Tanong ni Rain habang nasa sasakyan kami pauwi galing sa ospital. Sabi ng doktor sa dala ng pagod, nanghihinang sagot ko. Ganun ba? Saad naman ni Rain habang si Dave ay nakikinig lang sa usapan namin. Iho, bigla ay sumingit sa usapan namin si Manong Fidel at lahat kami ay biglang napatingin sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi lang basta sa pagod ang lagnat mo. Dagdag pa niya. Ano hong ibig ninyong sabihin, Manong? Si Rain ang nagsalita. Hindi ko alam kung naniniwala kayo. Saglit na biniti ni Manong Fidel ang pagsasalita. At sa mga pagkakataong yun ay tila nakaramdam ako ng kakaibang kilabot ng sabihin niya. Hindi kaya nakursunadahan kayo ng mga hindi nakikita? Magpaalbularyo ka, iho. Dagdag na suhestyon pa niya. Nang sabihin niyo ni Manong Fidel ay agad na pumasok sa isipan ko ang matandang babae na nakita ko sa talon, ngunit hindi nakita ng iba ko pang mga kasama. May kilala ho ba kayong albularyo, Manong? Tanong ko rito. Meron, kung gusto mo ay dumiretso na tayo sa kanila. Okay lang ba sa inyo, Rain at Dave? Tanong ko sa aking mga kaibigan. Okay lang, sabay na sagot nilang dalawa. Agad na minaniobra ni Manong Fidel pakaliwa ang sasakyan. At mga ilang minuto ang itinakbo namin bago makarating sa sinasabi niyang albularyo. Tinawag niya yon sa pangalang Casimyon, isang matandang payat na sa tansya ko ay nasa edad na 60 or 70 plus. Nakasuot ito ng kulay gray na kamisa chino at lumang maong na pantalon. Casimyon, may gusto ho sanang kaming ilapit sa inyo, wika ni Manong Fidel. Imbis na tumingin ang albularyo kay Manong Fidel na siyang nagsalita ay agad na dumako ang tingin nito sa akin. At tila sinuri ako mula ulo hanggang paa na para bang ini-examine ang kabuuan ko. Pumasok kayo, bilis, ang sabi pa nito sa amin. Agad namang kaming tumalima sa utos nito at pumasok kami sa isang maliit na dampa. Na ayon kay Mang Fidel ay bahay daw ni Casimyon. Hindi mo akalaing manggagamot siya dahil hindi gaya sa mga napapanood. Sa palabas ay walang masyadong nakadisplay sa loob ng dampa niya ng mga herbal medicines na nakalagay sa botelya o garapon. Madalas kasi ganun ang nakikita ko sa telebisyon. Pagkapasok namin doon ay agad na kumuha ng isang maliit na palanggana at kandilang puti ang matanda. Nilagyan niya ang palanggana ng tubig at sinindihan naman ang kandila. Ang sabi niya ay tatawasin niya muna ako para malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Nang masindihan ang kandila ay umusal siya ng isang dasal. Sa tahimik na paraan at pagkatapos ay ipinatak ang likido ng kandila sa maliit na palangganang may tubig. Papa Dudut,
Hindi ko alam kung maniniwala ang karamihan sa inyong mga tagapakinig, ngunit kitang-kita naming lahat. Ako, si Rain, si Dave at si Manong Fidel ng likido ng kandila na pumatak sa tubig ng palanggana ay naghugis tao at tila nagkaroon ng wangis. Doon ay tila nakita ko ang imahe ng matandang may puting mga mata at matalim kong tumitig. Kinabahan ako ng dahil doon. Si Rain naman at Dave ay napatingin sa akin, gayon din si Mang Fidel. Napansin ko rin na napailing si Casimyon na albularyo bago tumingin sa akin at magsalita. Napagkatuwang ka ng isang nilalang na hindi nakikita, makahulugang sabi nito. Agad naman akong napatingin kay Manong Fidel dahil kung ano ang sinabi niya noong nasa sasakyan kami ay siya ring sinabi ng albularyo. Naisip ko rin na hindi nga gawa lang ng imahinasyon ko ang matandang babae. Isa nga itong nilalang na hindi natin kauri, Papa Dudut. Bago lang ba kayo rito? Tanong sa amin ni Casimyon. Mga kaibigan po sila ng amo ko, Casimyon. Nandito sila para magbakasyon. Si Manong Fidel ang sumagot. Kadalasan talaga ay dayo ang napagkakatuwaan o nakukursonadahan nila. Maras lang na sa dami ninyo ay ikaw ang napagdiskitehan niya, iho. Paliwanag ng matandang albularyo. Ano pong pwedeng gawin namin para mawala na po ang mataas na lagnat at maging maayos na po ang pakiramdam ng kaibigan namin? Si Dave naman ang nagsalita ng mga sandaling yon. Sinabi ni Casimyon na kailangan naming mag-alay ng dugo ng hayop na ipapatak sa lugar kung saan ko unang nakita ang matandang babae bukas ng umaga. Gaya nga ng naging suhestyon ng albularyo ay agad kaming nag-alay kinabukasan ng sariwang dugo ng manok na isa sa mga alaga ni Mang Fidel, at pagkatapos noon ay nag-usal ng isang dasal si Casimyon. Nagtirik din ako ng kandila sa bukana ng ilog na medyo may kalayuan sa distansya sa talon upang hindi ito matalamsikan ng tubig at mamatay ang sindi. Pagkatapos namin gawin yon, kinagabihan ay medyo gumaan na ang aking pakiramdam at katakatakang kinabukasan ay nanumbalik ng lakas ko na parang walang nangyari. Papadudot, inabot ng 6 na araw ang dapat sana'y 5 araw lang naming bakasyon sa lugar nila Rain. Naya naman ako kina Empress, Dave at Chad na hindi nila ma-enjoy ang moment ng bakasyon namin yon. Kaya nang tinanong kami ng mga magulang ni Rain kung gusto naming mag-extend ng isa pang araw, ay hindi na kami tumanggi. Humingi din ako ng paumanhin sa kanilang lahat, lalo na kay Rain at sa mga magulang nito at kay Empress na medyo na-delay ang pag-uwi sa Maynila, ngunit mas ginustong mag-extend ng isang araw kahit na malapit na rin ang flight nila ng pamilya niya papunta sa ibang bansa. Sa biyahe habang sakay ng sasakyan pabalik ng Maynila ay ikinuwento ko sa kanilang lahat ang tungkol sa nakita kong matandang babae sa talon. At naniwala na rin sina Dave at Chad na meron nga akong nakitang babae na nung unay akala nila'y bunga lamang ng imahinasyon ko. Habang si Empress naman ay takot na takot sa aking naranasan. Sinabi ni Rain na simula nang mangyari yon ay hindi na raw siya masyadong pumupunta sa ilog na may talon, at kung mapipilitan man siyang pumunta roon kung sakali ay magdadala na lamang siya ng pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang karanasan kong yon, Papa Dudut. Hindi naman po ako sarado sa paniniwala na mayroon ngang iba pang mga nilalang na nakatira sa mundo bukod sa atin, ngunit hindi naman 100% ang paniniwala ko sa kanila. Not until mangyari ang nakakatakot kong karanasan. Papa Dudut, maraming salamat po sa paglalaan ng oras at pagbasa ng aking liham. Thank you rin po sa inyong mga listeners and subscribers na walang sawang sumusuporta, dahil malaking bagay sila sa programa ninyo upang marami ang mga tagapakinig na makapagbahagi ng kanilang liham. Patungkol man yan sa pag-ibig, pag-asa o katatakutan. Your number 1 listener, King.
Maraming salamat King sa pagbabahagi mo ng nakakapanindig balahibo na experience. At sa aking mga tagapakinig at sana ay huwag mo na uli itong maranasan pa dahil hindi biro ang mapagkatuwaan o makursunadahan ng nilalang na hindi nakikita. Ito po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po isuportahan ninyo ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.